Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO. Hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update dito nga kay Ate Melissa, kung saan nga sa vlog nga ni Kuya Val Santos Matubang ay sinamahan niya nga muli itong si Ate Melissa na pumunta sa MSWD, kasi nga simula nung pumunta sila doon para magreklamo ay wala silang natanggap na text galing dito. Ayon kasi sa MSWD ay ipapollow up na lang nila kay Ate Melissa kung ano na yung mga nangyayari. Kaya naman nung time na pumunta nga ito si Kuya Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Melissa, ay tinanong niya kung ano na ba yung resulta or may nag-text na ba sa kanya, at ayon kay Ate Melissa ay wala pa daw. Kaya naman ay nag-decide sila, Kuya Val, na samahan si Ate Melissa na pumunta sa MSWD para naman malaman kung ano ba talaga yung mga nararapat na gawin at ano na yung kinalabasan ng kanilang reklamo. Kaya ito mga langga, panoorin natin. Te, ano na, nagtawag ng MSWD o di pa? Ha? Pumunta po ako doon kasi po holiday sarado. Ay, sarado kahapon. Kaya po ngayon po ako pupunta. Ay, sasamahan namin kayo ngayon. Ha? Nakabihis ka na? Siya po. O sige mo sa bahay mo, ate. Sobrang saya po. Maraming salamat po. Sobrang saya mo, no? Ayun. Kung makuha mo man yung mga anak mo, maipon-ipon mo lahat, may bahay ka. May bahay kayong malaki. Ano lang ate, ang naalala ko lang, kinatakutan ko lang, baka isang araw pagising ko, mayroon ka ng katabi na namang iba. Ha? Ayan ko lang po. Di mo alam. Okay lang sana kung ang katabi mo si Engineer Agol. Ano ate ha? Ha? Tama na yung may anak ka, kasama mo sa buhay. 5 ng anak mo, huwag mo nang dagdagan. Ha? Mabuti kung kamukha ni Engineer. Hintayin namin ka doon sa kabila. Ha? Kung anong schedule? Sige, yan si yung si Busing, si manager. So yan po. Puntahan po ni Ate Melissa. Bawal kasi mag video doon. Tawa muna ako. Yan po. Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO. Ano yun? I-text ka na lang daw nila. Akala ko baga ay kagad-agad pala. Sino nakausap mo dyan? Yan. O yung pangalan daw. Oh. May webinar po kasi si ma'am ngayon. Meron. Po, may webinar po siya, kaya hindi po niya Okay. Maghintay na lang kami kung kailan ang basta schedule. po may feedback na daw po sa kanya. Tatawagan daw po siya. Sige, kasi sasama kami. Opo. Punta doon. Sasama Ay, yung ka po problema kasi yung anak niya, hindi pa makuha-kuha. sa Paracali po. Hmm. Gusto mo nang makuha yung anak mo sa Paracali. Tagal na po yun. Tagal na raw yung anak niyang nandoon sa parang tiya. Opo. Kaya tinulungan namin na maano. Tawagan na. Ayan, tinawag ni madam. Oh. Sige po. Say atin na lang po. O yan po ha, mga kalingap. Naasikaso na. Tinawagan ni madam. Yun na mga langga, nakita natin na sinamahan nga ni Kuya Val Santos Matubang itong si Ate Melissa sa MSWD. Pero nga lang ay hindi pwede makapasok nga itong si Kuya Val Santos Matubang doon sa loob, kasi nga bawal naman talaga, at hanggang doon lang talaga si Kuya Val Santos Matubang doon sa labas, at hinintay niya talaga itong si Ate Melissa kung ano ba talaga yung sasabihin ng chairman doon or yung head ng MSWD.
dito ay lumabas nga si Ate Melissa at sinabi na wala pa daw update doon sa mga reklamo niya. Nag-uusap silang dalawa ni Kuya Val Santos Matubang pero bigla na lang may lumabas na isang staff ng isang MSWD at pinatawag muli nga itong si Ate Melissa. Dito makikita natin na parang napakabagal ng aksyon ng pagrereklamo ni Ate Melissa. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyayari kasi nga batay nga sa sabi nga ni Ate Melissa noon na ilang beses na daw siya pabalik-balik sa MSWD pero wala pa rin talaga resulta sa kanyang ginagawa. Kaya yan napatunayan natin dito na kasama na nga itong si Kuya Val kasi nga sabi daw doon ng babae nung lumabas na muli itong si Ate Melissa dito pinaliwanag ng isang staff na kailangan talaga na kung ano ba kailangan muna nila na makatanggap ng feedback galing doon sa pamilya ng tatay ni Jemel bago abisuhan nga itong si Ate Melissa kung ano yung nararapat na gawin. Dito ay hoping tayo at praying na sana ngayong Pasko ay makukuha na nga ni Ate Melissa yung kanyang anak na si Jemel nga at si Monica. Sana na rin lang ay wag nang magmatigas yung pamilya ni Jemel doon sa side ng tatay niya para na hindi na humaba yung gulo kasi nga kahit anong gawin nila Ate Melissa ay mas lalo pang tumitigas talaga yung pamilya doon sa side ng tatay ni Jemel lalong-lalo na yun sa tiyahe na ayaw nila nga ibigay itong si Jemel at Monica pero ayon nga dito kay Maribek sabi niya daw ay hindi niya naman daw pinagbabawalan na nakunin ni Melissa yung dalawang bata pero yung problema nga bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapasa kamay ni Ate Melissa yung dalawa yang anak. Alam naman natin na nangungulila bilang ina itong si Ate Maribek sa kanyang dalawang anak kasi matagal niya nang inasam-asam na makasama at makapiling yung dalawa niyang anak pero nga sa nangyayari ngayon mas lalong nagiging komplikado nga yung sitwasyon kaya nga sabi ni Kuya Val noon kung wala talagang action dito nga at ayaw nila ibigay talaga yung mga bata kahit samahan ng MSWD at kung magmatigas talaga yung tiyahin at lola ni Jemel doon ay mapipilitan na talaga sila na humingi ng tulong sa abogado o sa attorney naman para naman ay madaan sa magandang paraan kung ayaw nilang pumayag sa mga kondisyon ng MSWD kasi naman karapatan naman talaga yan ni Ate Melissa na makuha yung mga anak niya kasi siya yung nanay at isa pa ay hindi sila kasal ng tatay ni Jemel at dito yung napakamalaking problema kung sakaling hindi nila ibigay itong si Jemel at si Monica kay Ate Melissa ay pwede rin kasuhan ni Ate Melissa itong tatay ni Jemel ng bigamy kasi nga kung sakaling kasal siya doon sa una niyang asawa at inanakan niya nga itong si Ate Melissa kasi nga ayon kay Ate Melissa ay hindi niya alam na pamilyado na talaga pala itong tatay ni Jemel nung sila ay nagsasama. Nalaman niya na lang ito nung nagkaroon siya ng pangalawang anak niya nga na ito ay si Monica. Dito niya nalaman na may sarili na palang pamilya itong si Gismo na tatay nga ni Monica. Naman ay malaki yung laban ni Ate Melissa kung sakali na nasampahan ng kaso nga itong si Gismo at yung tiyahin niya. Lalong-lalo na dito yung mga pinagbibintang niya na mga salita na hindi maganda ay pwedeng-pwede siyang makulong dito itong si Maribek. Kahit na yung mga netizens nga, yung mga viewers ay nagsasabi na kung hindi talaga madalas sa magandang usapan o sa MSWD, mas mabuti pa na dalhin na lang kay Raffy Tulfo kasi nga naman pag once na pumunta to kay Raffy Tulfo tsak na makukuha agad-agad ni Ate Melissa yung karapatan niya bilang nanay niya sa dalawang anak niya na si Jemel nga at itong si Monica. Kahit anong tapang pa ni Maribek dyan, kahit anong daldal pa yung gagawin niya ay wala siyang magagawa pag si Raffy Tulfo na talaga yung
gumawa ng paraan. Kasi nga, pag nasa kay Raffy Tulfo tayo ay pinapairal talaga yung batas at marami na talagang kasong katulad nito na yung mga anak ay hindi ibigay ng lola, ng tiyahin sa sarili nilang anak. Pero sa bandang huli ay mananaig pa rin yung karapatan bilang nanay. Kaya payo ko lang dito kay Maribec at kay Lola Ligaya sa mga pamilya dyan ni Jimmer sa side ng tatay niya, wag na kayong magmatigas para wala ng mga taong mag-bash sa inyo. Huwag na kayong gumawa ng kwento ng hindi naman totoo. Huwag nyo nang baliktarin yung sitwasyon na kumbaga yung sabi ni Maribec nga doon nga sa kanyang video nga kay Joel Salcido na hindi daw niya ginawa yung pinagsasabi ni Ate Melissa na dinuduro-duro siya, pinagtabuyan niya bagkus daw si Ate Melissa daw yung gumawa noon sa kanya. Wag na tayong gumawa ng kwento na hindi naman kapaniwala kasi lumalabas dito na gumagawa ka ng kwento. Dinadagdagan mo pa yung kasinungalingan mo sa mga viewers kasi nga yung mga viewers na yan ay hindi yan sila bubo. Matatalino yung mga viewers na yan. Alam nila kahit hindi nila nakikita. Alam nila kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung nagsasabi ka ng totoo at kasinungalingan. Kaya dito lumalabas talaga kahit batang maliit dito ay makikita niya nagsisinungaling ka. Gumagawa ka ng kwento. Gumagawa ka ng alibay. Nililinis mo yung mga ginawa mong kabalbalan dyan. Kaya kahit ano pang gawa mong pagmamalinis, wala nang maniniwala ka sa'yo. Kasi nga kahit tingnan nyo mo naman sa video mo, di ba? Kahit nagpakumbabaga, kunwari bait-baitan ka, pero ayan, lumalabas pa rin talaga yung matalas na bibig mo. Kaya sana ibigay nyo na yung karapatan ni Ate Melissa sa kanyang mga anak para wag nang lumaki yung gulo kasi mas lalo kayong mapapahiya dito sa pamilya nyo kung hindi nyo talaga ibibigay yung mga bata kay Ate Melissa. Wag nyo nang siraan yung nakakaawang tao. Wag na kayong gumawa ng kwento na ikakasama pa ni Ate Melissa kasi nga awang-awa na si Ate Melissa sa mga pinaggagawa nyo. At wala nang maniniwala na tao sa inyo kung ano pa yung gagawin nyo dan o ano pang kahit anong kwento na gagawin nyo na masama laban nga dito kay Ate Melissa kasi alam ng taong bayan, lumalabas na at nakikita nila kung anong klaseng tao meron kayo. Kaya sana ay kung totoo yung mga sinasabi mo na hindi mo pinipigilan yung mga bata na pumunta kay Ate Melissa ay sana ikaw na yung kumausap sa dalawang pamangkin mo at patunayan mo na hindi ka nagtuturo ng hindi maganda sa dalawang bata. Patunayan mo na hindi totoo yung mga sinasabi namin sa'yo na kayo yung nag-brainwash at nagtanim ng sama ng loob dito o galit sa puso ng dalawang bata laban sa nanay nila. Patunayan mo, kausapin mo yung mga bata, ituro mo yung maganda sa mga pamangkin mo na wag silang tumanim ng sama ng loob sa nanay nila. Sabihin mo na kahit ganon yung nanay nila, kahit ano pa mang klase yung nanay nila dyan, hindi sila dapat magtanim ng galit sa kanilang ina bagkus ay mahalin nila at umuwi na sila sa kila Ate Melissa. Wag nyo nang pigilan pa. Lumalabas talaga dito na kahit nagsasabi kayo na ibigay, hindi nyo pinipigilan pero hindi nyo pa rin sinasauli. Kasi nga, yung inaalala lang talaga ninyo dito. Alam ng lahat kahit magalit kayo, pera-pera lang talaga yung habol nyo dito. Kasi nga kung wala kayong habol dito nga sa dalawang bata ay ura-urada mismo ay ibibigay nyo isa sa uli nyo sa nanay niya. Kasi alam nyo kung gaano yung sakripisyo ni Ate Melissa, ilang beses na siya magpabalik-balik doon sa MSWD para makuha yung mga anak niya. Pero wala pa ring resulta. Kaya kung wala kayo talagang motibo at hindi kayo naghahabol sa pera o sustento ni Jemel buwan-buwan at doon sa mga balikbayan boxes o package na pinapadala ng mga sponsors dito kay Jemel, isauli nyo yung dalawang bata kay Ate Melissa. Patunayan mo
yung mga sinasabi mo na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga ibang netizens laban sa'yo na pera lang yung habol mo. Patunayan mo, ibigay mo na kay Ate Melissa yung karapatan niya bilang nanay kasi ayon nga kasi nga nasa bunganga mo na nanggaling 'di ba na marami kang anak at hindi mo na kailangan pang manghiram ng mga anak ni Ate Melissa kaya isauli mo na Maribek para wala ng gulo at wala ng problema at para na rin ay maging masaya na sila Ate Melissa kasi nga hindi habang buhay ay nasa inyo yung dalawang bata. Lalaki at lalaki yan. Hahanapin at hahanapin nila yung magulang nila. Dapat turuan natin ng magandang asal yung mga bata kasi nga tayo ay nakakatanda. At alam mo yung tama at mali. Tayong mga matatanda, tayo talaga yung dapat maging model o tayo maging ehemplo at magturo sa mga bata ng magandang asal lalong-lalo na huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa mga magulang natin bagkus tayo ay mahalin natin, intindihin natin yung mga nakaraan o naranasan ng magulang natin kasi nga balibalik ta rin yung mundo, utang na loob natin sa ang buhay natin sa magulang natin kasi kung wala sila, wala rin tayo sa mundong ito. Kaya yun lang Ate Maribek, Lula Ligaya, ibigay nyo na yung karapatan ni Ate Melissa bilang nanay niya sa dalawa niyang anak. Kasi nga bilang nanay napakahirap at masakit na mawalay sa sarili niyang anak na kaya niya namang kunin pero hindi niya kaya gawin. Kasi nga maraming nabalakid o humahad lang sa kanyang hangarin na makasama yung mga bata. Kaya sana wish natin ngayong Pasko ay magkaayos-ayos na lahat. Spread the love na lang at sana maging masaya na nga itong si Ate Melissa na makapilang niya yung kanyang dalawang anak na nawalay sa kanya. Kaya yun lang mga langga, Kuya Val Santos Matubang, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito kay Ate Melissa at kay Ma'am Edna, kay Kalinga Prab at syempre sa Koos Family na sa pangunguna nga ni Sir July Paunil at dito nga kay RP Max Vlogs na sila talaga yung nag-sponsors dito sa bahay nila Ate Melissa para mapaayos. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come and Jesus love us.